Bagong taon ay magbagong buhay. New Year dapat ay may New Year me. Pero pagdating sa ipon, ang tanong, may ipon na ba? 2026 na mga kapatid! Hi there, this is Shinkitan, mga kabadgetarian. This is your pambansang world coach. Nako, year after year, ang pinaka-common New Year's resolution. Sana makaipon ako. Ang tanong, may ipon ka na ba? Start ng 2026. Nako, according to survey, 7 out of 10 Pinoys, walang emergency savings. Ibig sabihin, isang sakit, isang bagyo, isang aberya, isang sakuna, bagsak ang budget. Oo. Kaya kailangan po natin maghanda muna tayo ng tamang sistema. Wag lang yung gusto natin. Dapat kulang lang tayo sa sistema. So, ito ang mga system na kailangan natin gawin para maayos ang ating New Year's na pag-ipon. Start with number 1, 20 pesos rule. Ano yung pinaka-basic, pinaka-effective? Yung bariyang mong 20 o papel mong 20. Hindi malaking amount yan ha. Hindi mahirap yan. May 20 ka ba? 20 pesos lang kada araw, kapatid. Oo. Saan mo kukunin yan? Di wag ka na muna magyosin ng 2 stick. Di may 20 ka na. Times 30 days, 600. Plus 12 months, 7,200 a year. Bongga, di ba? So, ang kagandahan po niyan, hindi mo kailangan na malaki. Kailangan mo lang mag-umpisa. Pangalawa, gamitin mo yung automatic ipon system. Wag na natin daan sa kaya ko to. Hindi. Automatic mo na. Pag may payroll, automatic deduct na, auto-transfer na sa saving account. E-wallet, auto-save feature mo na siya para mas kumita ng malaking interest. Pangatlo, gamitin mo tong ISE formula. Ano tong ISE formula? Income minus savings equivalent to expense. Ulitin ko. Income minus savings equivalent to expense. Unahin mo na ang pag-iipon bago gumastos. Pang-apat, ito create a no-spend day. Like for example, pili ka kahit na 2 araw kada linggo. Wala mo nang kakain sa labas. Wala mo nang mag-online shopping. Wala mo nang iinom ng kape for 2 days lang. Di ba? Monday to Sunday, 2 days ka lang pumili. So kung makikita nyo, gamitin nyo lang tong 4 na diskarte na ito. Magsimula ka sa 20 pesos, automatic pag-iipon, ISE formula, income minus savings, equivalent to expense, and pang-4, no spend day. Subukan nyo yan, effective yan. Maniwala kayo, this 2026, makakaipon ka. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Nawalang bride-to-be na si Shera De Juan. Nakauwi na sa kanyang pamilya matapos matagpuan sa Pangasinan. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Naririnig ko sa kanya, sorry po talaga. Malaking bagay po sa amin, lalo't magbabagang taon po. Sanggol na napaulat na ninakaw mula sa isang ospital sa Marikina na ibalik na sa kanyang mga magulang. Pangulong Bongbong Marcos kakailanganin daw ng humigit kumulang 1 linggo para matapos ang pagre-review sa 2026 national budget. Palasyo tiniyak na hindi makakaapekto sa pamahalaan ang pagkaantala ng pondo. Batangas Congressman Leandro Leviste na may meligro umanong masampahan ng ethics complaint matapos ang testimonya ng ilang DPWH personnel na puwersahan umano niyang kinuha at kinopya ang mga dokumento ni former Undersecretary Catalina Cabral mula sa kanilang opisina. At pagkatapos,
Ang Manila's finest, Rica Peralejo, magtutuloy-tuloy na nga ba sa pagbabalik sa showbiz? My prayer has always been na this movie will tell me if I will keep doing it. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood. Saan po ang Bring my guy. Ang buting utang, kumikita sa mga utang. Mga baidya ng mga balita sa Visayas at Mindanao. Nagsanga ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Naiuwi na sa kanyang pamilya ang bride-to-be na si Shera De Juan. Matapos ang higit 2 linggong paghahanap sa kanya. Natagpuan ng dalaga sa Pangasinan kung saan umano siya nagpalakad-lakad hanggang sa may makakilala sa kanya. Magbabalita si Gary De Leon. Highway yung dinanan mo dito. Nakapantulog at walang suot na salamin, nandatnan sa Season Pangasinan ang missing bride-to-be na si Shera De Juan. Kasama ang QCPD, sinundo si Shera ng kanyang fiancé na si Mark R.G. Reyes. Highway yung dinanan mo dito. Rabon. Okay. Sorry. Kasi nga galing ka sa San Pablo. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. December 10 pa nawala si Shera ilang araw bago ang kasalsanan nila ni Mark R.J. Nag-alok pa ang pamilya ng 150,000 pesos na pabuya sa mga pagbibigay ng impormasyon kung nasaan ang dalaga. December 29 ng umaga, natapos ang paghahanap nang tumawag si Shera sa kanyang kuya. Naririnig ko sa kanya, sorry po talaga. Nasabi ko sa kanya, huwag kang mag-sorry. Ang mahalaga nakita ka, mahalaga bumalik ka, kaya bumalik ka na dito. Kwento ni Shera sa kanyang pamilya, mula December 10, naglakad-lakad siya hanggang sa sumakay ng bus patungong Pangasinan. Tuliro at hindi niya raw maintindihan ang nangyari at hindi niya rin alam kung saan pupunta. Mistulang palaboy daw si Shera at pagod na pagod sa paglalakad hanggang sa makilala siya ng isang rider. Parang sabog na yung ano niya, yung buhok niya. Sabog. Ngayon, ang ginawa sa kanya ng tinurn over siya sa barangay. Ang barangay ang nag-asikaso kay Shera para makaligo at makapagpalit ng damit. Ngayon, naiuwi na siya sa kanyang pamilya sa Quezon City. Malaking bagay po sa amin, lalo't magbabagang taon po. Nagpasalamat ang pamilya De Juan sa mga tumulong na matagpuan ng dalaga. Ang tanong, matutuloy pa ba ang naudlot na kasal? Ayon sa pamilya ni Shera, pagtutuunan muna nila ang kondisyon at pagpapagamot ng dalaga. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Kasi isipin mo naman na ang tagal na po. Hinanap namin December 10 pa. Nawawala siya hanggang umabot ng Pasko. Wala pa rin. Kailangan magpahinga siya kasi ang daming dumaan sa kanya na problema. Kung saan ba, stress ba, sir? Ang sigurado raw sa ngayon, kumpleto na ang kanilang pamilya na sasalubong sa bagong taon. Ayon din sa fiancé na si Mark R.J., ang iba pang kwento ni Shera, bahagi na muna ng investigasyon ng mga pulis. Kapatid, para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Agad sinuri ang kalusugan ni Shera De Juan pagka-uwi ng Quezon City kaninang madaling araw. Batay sa initial medical evaluation, lumalabas na ilang araw na halos tubig lamang ang iniinom ni Shera na maaaring naging sanhi ng nararanasang pagduduwal. Wala namang nakitang palatandaan ng seryosong karamdaman at nananatiling maayos ang kanyang vital signs sa oras ng pagsusuri. Natukoy rin na ang kanyang kondisyon ay posibleng acid peptic disease o dyspepsia na karaniwang dulot ng hindi regular na pagkain at biglaang muling pagkain. Siya ay binigyan ng gamot, pinayuhan ng tamang pagkain at pahinga. Mamaya makakausap natin ang Quezon City Police District tungkol dito. Samantala, naibalik na sa kanyang mga magulang ang sanggol na dinukot sa isang ospital sa Marikina. Mismong si Marikina City Mayor Maan Teodoro ang nagkumpirma na nabawi na ang bata. Ligtas naman daw ang sanggol. Mismong araw ng Pasko, December 25, isinilang si Baby Rayu.
Pero bigla itong nawala kinabukasan ng kunin ng suspect na nagpakilalang nurse. Hindi pa isinasa publiko ang pagkakakilanlan at motibo ng suspect sa pagdukot sa sanggol. Pero kinumpirma rin ni Mayor Teodoro na hawak na siya ng mga pulis. Blanco pa rin ang mga otoridad sa pagkakakilanlan ng bangkay na natagpuan sa Bacolod City nitong linggo. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mobile Journal, Kayla Macantan. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa natagpuang bangkay sa Bacolod City nitong linggo. Nasa advanced state of decomposition ang bangkay ng babaeng hindi pa rin nakikilala nang madiskubre ito alas 12 ng tanghali nitong linggo. Sa masukal na bakanting loteng ito ng Purok Mars, Barangay Singkang Airport sa Naiihi, ang isang residente nang mapansin niya ang bangkay. Nakasuot ng kayumangging t-shirt at skinny jeans ang babae na sa tansya ng otoridad ay nasa edad 40. May suot din siyang 2 bracelet. Ayon sa barangay officials, hindi residente roon ng biktima. Kasalukuyang nasa Doña Funeral Home sa Bacolod City ang bangkay habang naghihintay ng lead sa kanyang sinapit. Sa mga may impormasyon o nakakakilala sa biktima, agad lang kumontak sa Bacolod City Police. Sa Buena Vista, Guimaras, halos hindi na makilala ang 62 anyos sa si Igleserio Navarra matapos siyang matagpo ang naaagnas sa ulingang ito sa Barangay Piña. December 23 umano huling nakita ang biktima na buhay at gumagawa ng uling. Ayon sa ilang kakilala, paminsan-minsan lang umuwi ang biktima na nananatili sa ulingan. Labis ngayon ang pagdadalamhati ng kanyang kaanak. Patuloy naman ang forensic investigation ng otoridad. Inaalam pa kung ano ang sinapit ng construction worker na nadiskubring wala ng buhay sa irigasyon ng bypass road sa Kawayan City, Isabela noong araw ng Pasko. Kinilala siya sa alias na Rod, 25 anyos. Sa investigasyon, huling nakita si Rod na mga kaanak nang sila'y mag-inuman a 24 ng gabi. Pero umuwi rin daw ang biktima. Kinabukasan, malamig na bangkay na siya nang makita ng isang residente. Desidido ang kanyang pamilya na ipa-autopsy ang bangkay para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Macantan, hatid ang mukha ng balita. Pinahihirapan daw ng psoriasis ang 2 taong gulang pa lamang na bata sa Zamboanga City. Kaya nananawagan ang kanyang pamilya ng tulong. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang paslit sa Zamboanga City ang may kaawa-awang kondisyon, nagbabalat at nagsusugat kasi ang kanyang katawan. Buwan ng Nobyembre ngayong taon, nagsimulang magka-rashes sa kamay at muka ang 2 taong gulang ni si Renzo Jake. Ang inakala ng mga magulang na simpleng rashes lang, unti-unti na raw kumalat sa buong katawan ng bata. Dinala namin siya sa ospital para ipa-check up at sabi ng doktor dahil po sa bakterya at mataas po yung white blood niya. Ang bata na diagnosed na may psoriasis, isang hindi nakakahawang sakit sa balat na nagdudulot ng makapal, mapula at makating balat. Niresetahan ng mga cream at ointment si Renzo Jake. Ang halaga, umaabot ng libu-libo. Kaya hindi makabili nito ang kanyang ina na isang labandera at ang ama na isa namang construction worker. Masakit po para sa amin bilang magulang na nakikitang nahihirapan siya sa kanyang kalagayan. Hirap pa rin siya makalakad. Gusto niya po, kinakarga lang po siya at madalas niya po talaga na kamutin ang kanyang sugat. Lagi lang siyang iyak ng iyak. Ang simpleng hiling ng bata makabili sana ng foam para sa kanyang higaan dahil madalas sumakit ang kanyang katawan. Ang kanyang inang si Rayana kumakatok po sa ating mga puso. Kami po ay umaasa at nagdarasal na sana po ay gumaling na po ang anak namin. Kahit ano pong tulong mabibigyan ninyo ay malaking pag-asa po para sa paggaling ng aking anak. Maraming salamat po sa inyong malasakit at kabutiang loob. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang mukha ng balita. Susunod, bus lane sa EDSA sinimulan ng kumpunahin. Kumusta naman kaya ang traffic?
At mga nasugatan dahil sa paputok, pumalo na sa 140. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos at ang First Family sa paggunita ng anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Para bigyan ng Balita Mobile Journal, Julie Baiza. Hindi pa natatapos ang Pasko para sa First Family. At ngayon, pinangunahan pa nila ang paggunita sa ika-129 na anibersaryo ng kabayanihan ni Gat Jose Rizal. Nag-alay ng bulaklak si Pangulong Bongbong Marcos sa bantayog ng Pambansang Bayani sa Maynila. Kasunod ito ng sabayang flag ceremony na ginawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matapos niyan, ang pamaskong handog sa Rizal Park Open Air Auditorium kung saan 2,000 benepisaryo ang nakinabang. Kasama sa kanila ang mga miyembro ng grupong firm o Friends of Imelda Romualdez Marcos na pinasalamatan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lamang ng First Family, kung hindi yung buong pamilyang Marcos po, asahan po ninyo na sa puso ng lahat ng Marcos ay may lugar na hindi mawawala. At pag binuksan po yan, makikita po ng mga doktor, may nakasulat doon, firm. Ibinida rin dito ng Pangulo ang kanyang pamilya na kasama sa pamamahagi ng mga regalo. Galing po kay First Lady Lisa. Ito hindi na Congressman Sandro, majority floor leader na ito, sikat na ito. At saka yung dalawang anak ko, si Simon at saka si Vincent. Ay, para makilala nila kung sino talaga ang kaibigan ng mga Marcos. Bago ito, kinumpirma ng palasyo na natanggap na ng executive branch ang niratipikahang 2026 General Appropriations Act. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, binubusisi na ni PBBM at ng kanyang team ang lahat ng allocations at provisions para matunton kung mayroong mga pagbabago mula sa unang isinumiting National Expenditure Program. Pangako ni Recto, titiyakin nilang makatutupad sa legal at technical requirements ang pambansang pondo at naaayon sa pangangailangan ng publiko. Isang linggo raw natatagal ang review ng Pangulo sa budget. Pero hindi daw dapat mabahala dahil hindi rin mahihinto ang operasyon ng gobyerno sa sandaling panahon na reenacted ang budget. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Manindigan para sa katotohanan at katarungan. Ito naman ang mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong Rizal Day. Ayon sa Vice Presidente, malinaw ang aral ni Jose Rizal na ang kalayaan hindi lamang paglaya mula sa puwersang dayuhan. Ito ay paglaya rin ng isip at damdamin mula sa pang-aabuso, pagkakawatak-watak at kasamaan. Dagdag pa ni VP Sara, ang tunay na pangmatagalang pagbabago ay nagsisimula sa malalim na pag-aaral at sama-samang pagkilos sa komunidad. Ginudita rin sa Davao City ang pagkamatay ni Jose Rizal. Nag-alay ng bulaklak ang lokal na pamahalaan sa bantayog ng Pambansang Bayani sa Rizal Park sa Davao City. Sinimulan ng ayusin ang bus lane sa EDSA bilang bahagi ng isinasagawang rehabilitasyon. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, saan dumaraan ang mga bus kung inaayos nga ngayon ang mga bus lane? Cheryl, nandito tayo ngayon sa kabaan ng Roas Boulevard dito sa Pasay City kung saan kasama ito sa mga naunang bahagi ng EDSA na nais ayusin ng DPWH. No? Kung makikita ninyo sa aking likuran, ito ay may nakabakbak na bahagi. No? Ito ay para sa private cars. No? Ito yung isa sa private lane. Pero itong bahagi ito, no? Itong gilid na ito, diyan dumadaan yung mga bus. No? Pero dito sa kahabaan na ito, kapag ating inikot ang ating camera, no? Ay kasama na diyan yung mga bahagi na binakbak na at hindi na madaanan. Kaya naman mayroon na ditong mga nakaharang, no, na mga barricades, no, para nga hindi na pumasok dito ang mga sasakyan. Pero dahil nga hindi nadadaanan ng mga bus, itong designated bus lane para sa kanila,
kung makikita ninyo sa aking likuran, Cheryl, talagang bumper to bumper na ang traffic dito na nagsimula kaninang alas 9 ng umaga at tila lumalala ito no, sa paglaon ng oras. Ayon sa ilang mga tsuper, halos 50% na lamang daw ang kanilang naiuwi. Dati, nakapag-uwi daw sila, no, yung take home, no, yung malinis na yung kanilang boundary, araw-araw nasa 800 pesos pa. Pero ngayon, na nasa 400 to 500 na lamang daw ito. Kaya ang kanilang panawagan nga sa DPWH, kung maaari ay bilisan at huwag sana itaon yung susunod pang mga rehabilitasyon sa kaparehas na oras daw. Doon nanindigan naman, Cheryl, ang MMDA, DOTR at DPWH no, nang simulan nga itong rehabilitasyon ng EDSA na nasa 60 to 70% nga ng mga mamamayan no, ng Kalakhang, Maynila ang nasa kanilang mga probinsya at ibang bansa no, na perfect time daw para isagawa nga ang rehabilitasyon ng EDSA na ilang beses na ring naantala. Cheryl. Arles, napag-uusapan ding muli ang DPWH dahil sa napaulat na puwersahan o manong kinuha sa kanila ni Congressman Leandro Leviste ang sinasabing Cabral Files. Isa rin sa inaakusahan ni Leviste na may insertions ang ahensya noon ni DPWH Secretary Vince Dizon. May sagot ba dito ang kalihim? Cheryl, iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang katotohanan ang mga malisyosong malisyosong mga pahayag ni Representative Leviste no, ng Batangas 1st District at pinabulaanan niya nga rin yung kanyang insertion doon sa BCDA na dating pinamunuan nito ni Dizon no, at medyo malisyoso daw o merong timing din no itong paglalabas ni Leviste ng ganitong mga pahayag, lalo pa at nagsalita ng araw ang ilan sa mga nakakita sa napabalitang pagkuha mismo ni Leviste ng mga files kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na ipinakita pa ang ilang mga larawan na nagkaroon ito ng sugat no, at ayon sa kay Dizon nga naglabas sa din daw ng pahayag ang BCDA patungkol dito na ipinabulaanan din ang pahayag ni Leviste. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Patuloy ang koordinasyon ng Quezon City Police District sa pamilya ng bride-to-be na si Shera De Juan na makalipas ang 2 linggo nga ay natagpuan na sa Pangasinan at naiuwi na sa kanyang pamilya. Para sa update, makakausap natin si Police Major Jennifer Ganaban, ang Chief PIO ng Quezon City Police District. Magandang tanghali po sa inyo, Major. Ito ma'am, good afternoon po. Opo. So, Major, balikan natin. Ano ang salaysay na nakuha na natin, malinaw na salaysay mula kay Shera? Yes ma'am, opo. Mga madaling araw po, 1 a.m. kagabi nung dumating po siya, naihatid po siya doon sa kanilang bahay. Pumunta nga po yung medical doctor ng CCTV para sa initial na medical evaluation niya. So, physical evaluation lang po yun at wala naman pong, normal naman po yung vital signs niya. Kaya lang, kailangan niya pong magpahinga. Kaya, ang initial lang po na nabanggit niya ay yung pagdating niya doon sa Pangasinan is hindi malinaw kung papaano. Basta ang sabi niya is sumakay po siya ng SUV. And anong magising siya is nandun na po siya sa area. Sorry, klaruhin po natin. Sumakay siya ng bus o SUV? SUV daw po ma'am kasi balak po niyang pumunta ng Ever Mall at sumakay nga po siya ng SUV. Kung yun po yung nabanggit niya. Okay. SUV na private vehicle ba to? Sino ang nasakyan niyang SUV? Yes ma'am, hindi pa po niya maibigay yung buong detalye. Yun pa lang po yung initial na nakukuha natin simula po kaninang madaling araw. Priority po kasi natin na makapagpahinga siya and hopefully pag maayos na po siya, kakausapin po ulit natin para makuha po natin yung buong detalye doon sa nangyari po sa kanya. So wala pa po talagang kompleto, malinaw na detalye, kwento si Shera? Yes ma'am, opo. Sa ngayon po, yun pa lamang po dahil hindi po siya sumasagot pa, madalang pa po siyang sumagot sa ating mga tanong. At nirerespeto naman po natin yun. Kailangan pagbigyan po natin siya para makapagpahinga. At sa mga susunod na araw po, sana makausap
pa po ulit natin siya para maliwanagan po yung ibang mga katanungan natin. So, Major, doon sa mga initial na pagtatanong kay Shera, ay hindi pa, merong mga inconsistencies doon sa kanyang mga sagot. Kasi may unang lumabas, sumakay ng bus hanggang makarating ng Pangasinan. Now, you're saying po, Major, na ang sinabi pala niya ay SUV. Yes po, ang una po kasing nakita natin kung maaalala po natin, nung nag-backtracking po tayo nung December 10 po na mawala siya, may nakita po tayong bus doon sa tapat niya. At yun nga po yung nililinaw natin, the previous interviews, na hindi malinaw kung sumakay siya doon sa bus na yun or hindi. So, nung mga CCTV po na nakuha natin, wala rin pong makapagsabi kung sumakay nga talaga siya sa bus na yun. At ngayon nga po, nung matagpuan na po siya, SUV po yung nabanggit niya na sinakyan niya, SUV van. SUV van. Parang mga, ano ba to? Yung mga, parang UV Express? UV Express po yata. For confirmation pa din po, ma'am, ito sa kanya kung UV Express po ba ito. Basta van po yung malinaw na sinabi niya is van, hindi po ba? Okay, van ang sinakyan niya. Alright. Opo. Ano pa po yung mga initial na ibigay na detalye po ni Shera sa inyo? Yun pa lamang po, ma'am, ang nakukuha natin sa kanya na information, babalik po ang ating mga investigators sakaling maayos na po siya para po ma-confirm pa kung ano talaga yung mga ibang detalye po. And may coordination pa din po tayo doon sa Season Pangasinan para po sa ginagawa din nila na backtracking doon sa area kung saan natagpuan si Shera. Okay, so ngayon po si Shera ay nasa pamilya na po niya? Yes, ma'am. Opo. Nagpapahinga po muna at kasama na ang pamilya niya. Alright. Sa initial assessment po ng doktor, ay kamusta po siya physically and mentally? Physically po, masasabing maayos naman po. Wala naman pong medical concern for immediate action. Mentally po, hindi po natin masasabi, maliban na lang po kung isasubmit po niya yung sarili niya for check-up. Pero sa tingin naman po ng doktor natin is maayos naman siya kasi kalmado naman po siya, nakakasagot naman po ng maayos doon sa mga tanong. Yun nga lang, limited pa po yung nababanggit niya sa atin. Okay. Maliban nga po doon sa sumakay siya ng van, kaya siya nakarating ng Pangasinan, ano pa po yung mga naitanong nyo na nasagot po ni Shera? Hello, ma'am. Yes po. Major. Sabi nyo nga po ay limitado yung mga sinasagot ni Shera. Pero ano-ano na po yung mga naitanong ninyo kay Shera na nasagot naman po niya, maliban sa sumakay po siya ng van? Yes po. Yung tinatanong po natin kung ano po yung ginawa niya, paano po siya nakarating doon, at kailan. Ang sagot lamang po niya sa atin is naglalakad-lakad lang daw siya. Usually daw po is madaling araw siyang naglalakad. Yun, hindi pa rin po klaro kung kailan siya nagsimulang maglakad at saan po siya nanggaling. Hindi pa rin natin. Kaya ang backtracking po din natin, kailangan din po natin ng mga CCTV sakaling meron po tayong makuha kung saan nga siya nakarating po bago siya matagpuan kahapon. Naitanong niyo ho ba, nakapagbigay ba siya ng impormasyon? Kasi December 10 siya nawala. Ngayon lang, December 29 siya. Nung December 29 lang siya tumawag po, sa kanyang pamilya. Paano siya kumakain? Saan siya natutulog? Doon sa 2 linggong yon. Yes po, ma'am. Pero wala pa po tayong kasagutan. Ang nasabi lang po niya is hindi siya nakakakain. Usually tubig lang daw po yung nagiging intake niya nung mga nakaraang araw. Kaya po nakita na parang may septic ulcer po siya. Yun po siguro dahil sinabi nga niya na hindi siya nakakakain ng solid food the past day.
tubig lang po. Kaya siguro yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit parang nanghihina siya. Ano po ang kwento initial na nakuha niyong detalye mula naman sa kwento noong rider na nakakita po sa kanya? Yun po ang kwento naman niya is papunta po siya ng trabaho niya nung mapansin niya, lumapit sa kanya si Miss Shera at nagpapatulong. Binanggit nga daw po niya yung pangalan niya at nung ma-verify po nitong rider na siya nga yung viral na nawawala ng bride-to-be, yun po, tinawagan nila yung number na nakalagay doon. Kaya si Mark po yung nakausap nila. And yun po yung sumunod doon is nai-report naman ni Mark sa QCPD, kaya pinuntahan po siya. Okay. So it wasn't Shera who asked na ang tawagan ay si Mark or kung sino mang family members. Binase na lamang doon sa mga detalye ng na nawawala nga. Yung detalyeng pwedeng tawagan kapag may nakakita kay Shera. Yes, ma'am. Nabanggit naman daw po ni Shera na yung pangalan niya and nabanggit din daw po niya na gusto niyang kumontak sa family niya at saka kay Mark, yung fiancé niya. Kaya nung i-verify nga po nitong rider, nandoon nga po yung number, kaya po natawagan nila si Mark. Mayroon pong pabuya doon po sa makakakita kay Shera. Umabot po ng 150,000. Does this mean po na mapupunta po ito dito doon sa tumulong na rider? Yan po, ma'am, is yung reward po kasi is from the family po and parang may concerned citizen. So, parang baka mag-uusap na po itong si rider na nakatagpo at saka nitong family. Kasi ang nakalagay naman po doon is reward po yun kung sino talaga ang makakapagturo. So, between the family na po yun at saka yung nakatagpo sa kanya kay Miss Shera. Pero tumutulong po ba kayo na para magkaroon po ng ugnayan nga itong rider na nakakita kay Shera or tumulong kay Shera doon po sa pamilya? Yes po, opo. May contact naman po tayo at saka may contact din po itong rider na to doon sa Season Police Station. Ano po ang iba pang detalye na ibinigay ng rider nung natagpuan or nung humingi po ng tulong sa kanya si Shera? Ano po ang kanyang kwento? Ano ang itsura daw ni Shera? Ano daw ang state of mind ni Shera? May mga ganun po ba natanong sa rider? Ang nabanggit lamang po niya, ma'am, is hindi maayos yung kasuotan ni Shera nung natagpuan niya. Kaya nag-offer po siya na kung gusto niyang pumunta sa bahay nila para makapagbihis. Kaya po kung mapapansin natin kahapon, iba na yung damit ni Shera dahil pinahiram nga po siya ng misis nitong rider na nakatagpo sa kanya. Okay. So yung rider, kinuha si Shera, dinala sa kanilang bahay, pinaliguan, binihisan, at saka tinurn over po sa authorities. Yes po, opo. Okay. Ano ho daw ang kwento? Parang nagtagal ba sa kanila or same day, binigay na nila? May mga napag-usapan daw ba sila ni Shera? Parang hindi na po nagtagal, ma'am, kasi pagkatapos yata nilang bihisan is nag-report na po sila sa Season Police Station. Kaya may mga pumunta na rin po nakapulisan sa kanila and nakipag-coordinate na sila sa QCPD. Kaya pagdating po doon ng QCPD, inayos na po nila yung pagbabalik po nila dito kahapon. Kagabi po. Major, sinasabing hindi raw ito yung unang beses na nawala si Shera. Kinonfirm po ba ito ng pamilya niya? Actually po, ang nag-confirm po yan is yung best friend po niya, yung bride, maid of honor to be nila. Siya yung nagsabi doon sa kanyang statement na hindi po ito yung una dahil one time daw po na masama ang loob nitong si Shera is umalis din siya ng isang araw nang walang paalam. Okay, pero that was just one day na nawala. Tama po Yes ba? po. Tapos, Opo, yun po yung nabanggit niya.
Alright, klaruhin lamang po namin yung unang detalye na lumabas na tama po ba na sinabi nyo na December 13 pa siya nakita? Wala po tayong binigay na date, ma'am, kasi wala pa pong nakalagay doon kung kailan siya nakita. Although, simula nung December 11, may mga infos na kung saan siya nakikita, pero upon verification po, negative siya. Kahapon lang po yung information na nung puntahan is nag-positive na siya na po talaga yun. So, December 29 talaga. December 29 siya Opo, talaga ma'am. nakita. Yesterday po lang Yes talaga. po. Mhm. Opo, ma'am, opo. Sa initial assessment, may nakikita bang indikasyon ang pulisya na may kinalaman ang mental or emotional stress sa kanya pong pagkawala? Sa ngayon, ma'am, wala pa po tayong makikita. Hindi pa rin natin yan makonclude unless magkakaroon ng test si Miss Shera. Pero since ang priority naman po ng family niya ngayon is yung safety niya, na nakabalik po siya, naligtas, aantayin po natin kung ano yung magiging next na decision po nila. Okay. Ano po ang huling pakikipag-usap natin sa pamilya, coordination? Dahil you want, pag po ba sinabi ng pamilya na ayaw na namin, okay na kami, gusto na lang namin ng katahimikan, hindi na namin kailangan ang assistance ng police, yun po ang kasong yun ay bibitawan nyo na po? Yes po, ma'am. Kung wala po tayong nakikita na meron pong crime na nangyari dito sa pagkawala niya at hindi na rin po interested yung kanyang family, hindi na po tayo magkakandak. Pero kung meron pa rin pong mga katanungan sila at sinasabi na nangyari sa kanya, na kung titingnan natin ay makakonsider natin na crime, ay hindi po bibitaw yung CCTV hanggat hindi natin makumpleto yung investigation at maibigay po natin yung justice kung sakali na may nangyaring masama sa kanya. Ano ho ba ang huling sinabi ng pamilya po sa inyo? Ang concern po kasi ng family niya sa ngayon is yung makapagpahinga po muna. Yun pa lang, ma'am, ang ano natin. Magko-coordinate pa po ulit tayo sa susunod na araw. Opo. Alright, marami pong salamat for updating us, Major Jennifer Ganaban ng QCPD. Salamat po. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Marami nang namimili sa Quiapo ng paghanda sa medianoche. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, ano ba ang mabenta dyan? Dahil simula kaninang umaga nga talagang mahaba na at magpapahinga yung bilang ng tao dito sa Quiapo para nga bumili ng mga kanilang panghanda at syempre yung 12 fruits na yan sa mga sa medianoche. Dito nga sa aking likuran, ay ikot lang natin yung camera, no? Okay, ikot lang natin yung camera, makikita natin talaga yung iba't ibang mga prutas na kanilang ibinibenta dito. Itong mga maliliit na ponka, no, mabibili ito sa halagang 50 pesos. No? Meron tayong mga pares dito na 3 for 100. Yung apple naman, nasa 4 for 100 naman yung mga yan. No? Ito naman, may mga persimmon naman na 100 pesos, so isang tumpok. So nasa 3 piraso rin yan. Ito nga pinya naman, 50 pesos kung bibili, no, per piraso, no. Pagdating naman dito sa may kabila, lapit lang tayo dito ng konti. Ito makikita natin, meron silang dragon fruits for 300 pesos per kilo. Yung chico naman, gaya ng mga to, nasa 25 pesos yung 1/4, no. Ito naman, makakabili ka naman ng tumpok na ganito na for 25 pesos. Pero in terms of dami ng mamimili dito, no, Cheryl, pag pumunta naman tayo dito sa kabilang side, makikita rin natin na talagang grabe na yung mga tao na bumibili dito nga sa Quiapo, no, yung karamihan dito bumibili ng mga bilog na prutas para nga raw medyo makatipid pa dahil ayon nga doon sa ating mga nakausap na nagtitinda ng mga prutas, baka mas tumaas pa yung presyo ng mga iyan
pagdating bukas. Pero aside from that, no, Cheryl, bukod nga sa mga madalas at mga bilog na prutas na binibili dito sa Quiapo, mabenta rin dito yung mga kalendaryo, no? Karamihan ng mga nakita natin kalendaryo ibinibenta dito may mga religious figures na design, at yung iba naman talagang pwede magpa-customize. No? Isasama dito yung ilalagay dito yung family name ng inyong pamilya. Kadalasan yung presyo ng mga regular na kalendaryo nasa 50 pesos, yung medyo customized naman nasa 150 pesos kang ibinibenta. Pero aside from that, no, Cheryl, yun nga, nalalapit na rin yung pista ng Nazareno dito, kaya naman yung seguridad dito sa paligid ng Quiapo Church talagang marami na rin, no? Tramdam na rin. No? Actually ngayon, nag-iikot yung ilang mga PNP, may kita niyo may mobile sa aking likuran, no? At nag-iikot talaga sila. At pagdating nga on January 6, 7 and 8, wala nang makikitang mga nagtitinda at vendors dito sa paligid ng Quiapo Church. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Nagsana rin ang mga mamimili sa Divisoria na dumayo raw para sa prutas, torotot at pailaw. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Fatima Baduria. Fatima, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, simula pa kaninang umaga, masikip na dito. Marami ng last-minute shoppers dito sa Tabora Street sa Divisoria bilang paghahanda sa pagdating ng bagong taon. Marami ritong nagtitinda ng torotot, pakita ko lang sa inyo. Ayan, meron ditong yung mga maliliit ay nasa 12 isa. Meron ding 35, 45 hanggang 75 pesos. Depende yan sa laki ng torotot. At meron din naman dito mga pang-decor, pang bagong taon. Yung mga 2026 balloons, meron dito 50 pesos ang halaga. Pakita ko lang, ayan siya. Pero meron din yung isang set na, yung meron ng Happy New Year na balloon at iba't ibang klase ng mga balloon. Ayan, nasa likod ko. Nasa 250 pesos naman yan. At meron ding mga nagtitinda dito ng ilang paputok, pailan-ilan sila. Karaniwan puro lucis at fountain ang nakikita natin dito. Yung pinakamaliit na fountain ay nasa 60 to 150 pesos naman sa malaki. Pero kanina, meron din naman yung mga mas malalaki pa. Nakita natin na nasa 500 pesos naman yun. Yung lucis din ang mabenta dito dahil nga mga pailaw. Meron tayong nakikita for as low as 50 pesos. Pero yung iba na may mga iba-ibang kulay, nasa 120 pesos naman yan. Doon sa kabilang banda ng Tabora Street, nandoon kasi nakalagay yung mga nagtitinda ng bilog na prutas. Nasa 100 pesos ang isang tumpok o 4 na piraso ng mansanas, orange at peras. Ang mga mangga naman, yung mga mangosteen din at pongkan ay nasa 200 per kilo. 280 per kilo naman ang ubas at lansones. Ang longga nasa 100 per tale at yung mga pait-isa meron din yung pakwan 100 ang isa at pineapple nasa 80 pesos ang isa. May nagtitinda rin dito ng dragon fruit nasa 300 per kilo naman yan, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Fatima Baduria. Dumami pa ang mga nabiktima ng paputok. Kasabay niyan, tinukoy ng mga pulis kung anong klase ng mga paputok ang nakadisgrasya sa 2 bata sa Tondo, Maynila. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdez Sancho. Pasado alas 8 ng gabi nitong linggo, kitang-kita sa CCTV ang malakas na pagsabog sa isang gilid ng Lorenzo Street, Abad Santos Avenue sa May Tondo. Malas lang, merong 12 anyos na lalaki sa lugar. Isa sa kanila, patay. Habang ang isa pa, sugatan at nagpapagaling sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Ang last bulletin natin ay nag-undergo siya ng operation. Base sa investigasyon, nakapulot sila ng pikulo at cylinder-shaped na paputok na nakakalat sa bangketa. At yung victim ko natin, yung minor natin na sa ospital ngayon, yung grade 7, siya yung nagsindi ng pikulo at pagsindi niya ron, naging dahilan naman para mag-ignite ito at masama itong hawak-hawak ng kanyang kasamahan din na isang grade 5 student. Base sa resulta ng post-last examination ng Manila Police District, hawig sa ipinagbabawal na Goodbye Philippines o Bin Laden ang paputok na cylinder-shaped na hawak ng grade 5 student. Mahigpit nilang paalala. Meron na tuloy-tuloy yung ating campaign against illegal firecrackers na yan, kung saan yung last bulletin natin kanina sa datos natin kanina, mahigit 250 milyon na yung nakumpiska natin. Sa huling datos ng Department of Health,
umabot na sa 140 cases ang kabuuang bilang ng mga biktima ng paputok. Bilin din ng mga eksperto na pinakamainam pa ring iwasan ng pagpapaputok. Single-use lang din ang mga paputok kaya huwag na rin daw balakin na sindihan pa yung mga nagamit na. Nakataas na rin sa Code White status ang mga ospital sa buong bansa bilang paghahanda sa mga mabibiktima ng paputok. Kasama dyan ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center na may hiwalay ng triage area para sa mga firework-related injuries. Nakahanda na para dyan ang mga paunang lunas at panggamot sa mga severe cases tulad ng mga kailangang i-amputate o putulan. Masaya po ang magpaputok dahil po sa New Year, no? Pero mas masaya po ang New Year na kompleto ang mga kamay ninyo, kompleto ang mga paningin ninyo. Kaya naman laging sinasabi, iwas paputok, iwas disgrasya. Mga kapatid, Mobile Journal Denise Valdesancho po hatid ang mukha ng balita. Sa medianoche bukas, mapaparami na naman tayo ng kain. Pero paalala po ng mga doktor, kapag sumakit ang inyong tiyan, abay wag basta-bastang baliwalain. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Ngayong holiday season, kabi-kabila ang handaan. Kaya ang isang doktor may paalala para maiwasan ang sakit sa tiyan. Hamon, lechon, fruit salad, pansit o spaghetti at kung ano-ano pa. Yan ang karaniwang handa pag medianoche. Kaya naman subok ng marami ang ina-acid, bloated, nagsusuka at sumasakit ang tiyan. After a heavy meal, like yung mga buffet, mas common tayo mag indigestion. O matitrigger yung hyperacidity. So matitrigger din yung GERD natin. So, ang recommended talaga is yung small meals, no, para ma-prevent ang acid reflux. Sa totoo lang, ang kabaga paghusuka at pagiging bloated pagkatapos kumain, hindi normal, sabi ni Doc. Kaya kahit panahon ng salo-salo, di rin dapat ipagwalang bahala ang tinatawag na food triggers. Dahil na yan sa dami ng ating kinakain, tsaka yung mga food triggers. Number 1 na dyan yung mga alak or alcohol. Tapos yung mga spicy foods, caffeinated drinks. Yan yung mga common food triggers na nagtitrigger ng acid or hyperacidity. Kung balak mag-alak, drink moderately pa rin. Pero paano nga ba ang drink moderately? Sabi ni Doc, sa mga lalaki, hanggang 2 bote yan. At sa mga babae, 1 bote lang. Heto pa para sure na hatagal pa tayo sa 2026. Small frequent meals para maiwasan yung too much build-up ng food na nahirapan yung stomach natin mag-digest. Tapos, yun, after a heavy meal, mag-walking din tayo for 15 to 20 minutes para ma-promote yung digestion. Tapos wag din tayo hihiga agad, no? So, mga after 30 minutes to 1 hour bago tayo humiga. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Atid, ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, no signs of slowing down ang cast ng most awarded at most nominated MMFF entry ng taon na Manila's Finest. Magkakasama sina Ashton Olviga, Inday Fatima, Tyke Sanchez at Rica Peralejo na umikot sa 3 malls. Una sa SM Grand Central sa South Caloocan at sa SM Caloocan kung saan sumunod na si Rico Blanco. Naging last stop naman nila kahapon ng SM North EDSA kung saan nagkaroon pa ng special block screening courtesy of Vibe in line with Rizal Day. Mapapanood sa mga sinihan ng MMFF entries kasama ang Manila's Finest hanggang January 14 po yan. At first time naman mag-ikot ni Rica at matapos sumabak sa Manila's Finest na tumanggap po ng Gatuno Villegas Cultural Award, ginanahan pa raw si Rica na tumanggap ng mga makabuluhang showbiz projects. My prayer's always been na this movie will tell me if I will keep doing it again. And I am glad to say that it's a yes. I think that's the experience.
Siyempre, very proud pa rin tayo sa 10 Pinay na nakapasok sa 100 Most Beautiful Faces for 2025 ng Independent Critics List na TZ Candler. Nasa pang-4 sa listahan ng pinakamagaganda si kapatid star Andrea Brillantes. Nasa pang-37 ang kapatid din nating si Alexa Ilacad. 40 si Liza Soberano, 49 ang M-Quest artist na si Hyacinth Viva artist rather na si Hyacinth Calyado at 57 naman si Janine Gutierrez. Pasok din po sa listahan sina Jelly, Kai Montinola, Kim Chu, Jasmine Helen Dudley, Scales at si Beanie Aya. Nanguna naman sa listahan ngayon taon si Blackpink Rosé. Nag-init naman ang City of Dreams itong weekend dahil sa naughty and nice performance sa mga OPA ng The Man Alive Choice. Para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Matutunghayan ngayong Disyembre for the first time ang pagpapainit ng Man Alive Choice OPAS sa Metro Manila. Kung si Santa Claus, naughty or nice ang basihan sa pagreregalo, ang Man Alive Choice Opus, naughty and nice eksena sa pagbibigay saya sa fans. The cast embodies the idealized male archetype. So you can go naughty, nice, or both, or everything in between. Or you get to choose your fantasy and you watch it play out in front of you. First time nila itong pa-Christmas sa mga Pilipino, tanggal stress pa ngayong holiday season. At ang palabas na dating open lang sa mga babae, binuksan na for all genders. They implement an all-female show because the society is more conservative. In the Philippines, we're saying that our society is very much progressive. It's something that we think that everybody would enjoy. Para raw ito sa mahilig sa Korean opas, lalo na't nauuso ang K-pop, K-drama at K-food. Sweet at medyo spicy. Compared to other body performance shows, this one has a very charming Korean twist. You can expect something that's wild, yet very wholesome at the same time. Just the right amount of sweetness and the wildness. Mga kapatid, Mobile Journal, Fatima Baduria po, hatid ang mukha ng balita. Very thankful naman si Cat's Eye Sofia La Forteza matapos manood sa kanilang concert si Lea Salonga. Proxy si Lea ng Perez si Sofia na hindi nakarating. Unang gabi pa din ng concert nila sa New York at karamihan ng kaanak ng mga kamiyembro niya ay naroon. Kaya it meant a lot daw na nagpunta ang kanyang tita Lea to watch her. Noong November, nagsimula ang Beautiful Chaos concert tour ng Cat's Eye sa Amerika, Canada at Mexico. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At mga kapatid, 2 tulog na lang bago ang 2026. Yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Sa dilim kami